panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon.
Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw na Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin,
hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon at ngayon ay ginugunita natin ang ika-39 na anibersaryo ng People Power, no? EDSA Revolution, kung saan marami sa inyo, no? Nandoon ba kayo sa EDSA? Nakibahagi? Nagpunta kayo doon, no? At naranasan ninyo mismo, no, yung mapayapang revolusyon, no? Dahil sa panalangin, sa sama-samang panalangin ay nabago ang pamamaraan ng gobyerno, ginising at namulat ang marami sa maling mga pamamalakad, no? Hindi naman talaga tayo dun sa tao, no, na nagagalit, kundi sa kanilang pamamaraan. Dahil sila mismo ay hindi nagkakasundo, sila mismo ay hindi nagiging maayos ang ugnayan. Kaya nga maganda po, no, na sa pagdiriwang na ito, isama pa rin natin at patuloy natin ipagdasal ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Lahat naman po sila, no, ay mayroong magandang hangarin. Lahat yan. Kaya lang, pag nandoon na, dahil matindi ang tukso, matindi ang laban, marami sa kanila ang bumibigay at nawawala sa pinaka magandang layunin, kundi nauuwi doon sa mga pansarili na lamang. Lalo na kapag pinag-uusapan ng posisyon, na nakaakibat sa posisyon ang pera, nakaakibat din ang kasikatan. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, maganda rin, no, na nawa maintindihan natin dahil marami sa atin ay tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa ibang paraan. Pero lahat naman tayo, makaramihan sa mga nasa gobyerno, Katoliko, pero dahil nakakalimutan nating intindihin na ang lahat ng ito ay tawag ng Diyos para sa kanila, mga dating mga nagsisimba, ngayon ay hindi na nagsisimba. Dating mga kumikilala sa Diyos, pero napalitan na ito at ang mas kinikilala ay ang tao. Kung hindi man ibang tao, walang ibang kinikilala kundi ang kanilang sarili. Kaya nga sabi dito, no, ang mga alagad na pagdating ng araw, sila ang manunungkulan. Pagdating ng araw, sila ang maglilingkod sa mga tao. Yung mga pinaglilingkuran ni Jesus, ginagawa ni Jesus, sila ang gagawa nito. Kaya mahalaga na matuto ang mga alagad na ito kay Jesus. Sa umpisa, medyo malabo pa para sa kanila ang lahat ng itinuturo ni Jesus. Kaya nga sabi niya, nung ipaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad, na ang anak ng tao ay dapat magbata ng hirap, ipagkakanulo, papatayin, muling mabubuhay. Ipinapaliwanag niya kung ano ang dapat niyang harapin, dapat niyang tanggapin. Pero dito sa ikalawang bahagi, napansin ni Jesus na mayroong pinagtatalunan ang mga alagad. At anong pinagtatalunan? Sino sa kanila ang pinakamagaling? Sino ang pinakadakila? Yun ang pinagtatalunan. Tinanong niya ni Jesus. Kaya ipinapaunawa niya, kung sino ang gustong maging pinakadakila, dapat siyang maging huli sa lahat. Ito yung pinaka-spirituality ng paglilingkod.
Kahit sa simbahan po, nakakalimutan natin ito. Maglilingkod, kaya tayo nandito. Kaya tayo pumasok sa simbahan, sa mga nagmiyembro po ng mga ministries and organizations. Kasi sa umpisa, manunumpa pa yan, manunumpa pa na maglilingkod ng tapat, susunod sa simbahan, susunod sa parish priest, susunod. Pagkatapos niyan, doon na magsisimula din na magkagalit-galit, mag-away-away. Sino ba yan? Sino ba yan? Bakit? Hindi naman magaling yan. Hindi naman... Pinagtatalunan, pinag-aawayan, maging sa mga posisyon po, Sino ang tatayo dito? Sino ang tatayo doon? Sino ang pupunta dito? Kahit nga pagbibigay ng komunyon, sino ang tatayo dito? Sino ang nasa likod? Pinagtatalunan. Pinag-aawayan. Sino ang magko-choir sa pag dumating ang kardinal? Sino ang kakanta? Sino ang tutugtog? Pinagtatalunan. Kasi nga, nakakalimutan natin. Balik tayo. Bakit tayo nandito? Maglingkod. Hindi para magpakilala ng sarili. Hanggat hindi natin ito natututunan, hindi tayo matatapos sa away-away na ito. Kaya ang hirap, di ba? Mahirap na naglilingkod ka, pero may mga kaaway ka mismo sa loob ng simbahan. Meron kang hindi kabati. Meron kang, kung hindi man, hindi na nga napapansinan, pero meron kang sa kalooban mo, ngit-ngit na ngit-ngit ka sa taong kasama mo lang naman na gustong maglingkod. Yung minsan, sabi nga, pinag-iingat natin, okay ka naman, mapayapa ka naman, nagsisimba ka lang, di ba? Nagsisimba ka lang, okay ka, nagdarasal ka, tahimik ang buhay mo, pero nang mapasok ka sa isang organisasyon, parang nagulo ang buhay mo. Kasi hindi natin binantayan. At hindi tayo nagiging aware sa kung ano ang nangyayari. Na para bang umaabot nga minsan sa punto na matagal na ako dito. This is my kingdom. Nagiging kingdom natin ito. Pati ministries, organization, ako lang dapat. Kaya pag nagkakaroon ng pagpapalit ng officer, pag sinabi na ng pari na magkakaroon tayo ng eleksyon, nagugulo ang lahat. Kasi, matatanggal ako, mawawala. Na maling pananaw natin. Maglingkod, yun ang tawag sa atin, maglingkod. Kahit nga sa aming mga pare, di ba? Dapat alam namin hindi ito ang aming kaharian. This is not my kingdom. Eventually, lilipat kami at lilipat. Magpapalit at magpapalit. Kung pairalin namin, hindi, okay na ako dito, mababait tao dito, mahal ako ng mga tao dito. Huwag na ako ilipat, okay na ako dito. Kaya pag nilipat, magagalit. Minsan, pag mayroong mga pare, ayoko dyan. Maliit na parokya yan eh. Ayoko dyan. Walang pondo dyan. So, bakit nga ba kami naging pari? Ba't kami nagpari? So, bakit tayo tinawag ni Jesus na maglingkod? Hindi para makilala ang ating sarili, kundi para makilala si Jesus. At kapag nakilala natin si Jesus, maipakilala din natin siya sa iba pang wala dito sa piling natin. Kaya nawa, o ano man yan, sagutin natin ang tanong, ano bang pinagtatalunan ninyo? Anong pinagtatalunan ninyo? Pag lumabas ka ng simbahan, anong pinagtatalunan? Sino ang susunod na magiging mayor? Sino ang susunod na magiging congressman?
sino ang susunod na magiging konsihal, lahat sila magagaling. Lahat sila nagsasabing, ako ang karapat-dapat. Lahat yan. Pero alam ba talaga natin ang kahulugan ng paglilingkod? So, pagnilayan natin ng mabuti ito at nawa ang lahat ng mga tinawag ng Diyos para maglingkod sa ating bayan ay talagang maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan at hindi lang para sa kanilang pamilya, lalong-lalo na hindi para sa sarili nila. Amen? Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod, dali natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ang ating itutugon, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat. Panalangin sa agarang paggaling ng ating Santo Papa, Pope Francis. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhog sa iyo at hinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.